Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo upang ang iyong ibinigay ng tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nakikita natin na iniligtas si Pedro mula sa kamay ni Herodes. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa
Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat." Sinugon ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan na mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Tayo pong lahat. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagdadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin ay dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila ay ikinupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya nagligtas, ay maituring na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni Apostol San Pablo ang kanyang pag-aalay ng buhay sa Panginoon at ang katiyakan na kakamtam niya ang korona ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan ako lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ibigay ng Panginoon Jesus ang susi ng kaharian ng langit kay Apostol Pedro. Tayo po ay magigalang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sulpain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuritan namin, Panginoong Hesukristo. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Silang dalawa ang haligi ng ating simbahan. The church is as is today, strong, sabagat ang haligi ay matibay. At ang haligi, sina Pedro at San Pablo. Marami silang ginawang mga dakilang bagay, kaya ang simbahan ay nananatiling matibay. Si San Pedro ang leader ng 12 alagad. Maraming kwento tungkol sa kanya at alam naman natin isa sa mga kwentong yon, si San Pedro ay duwag. Kaya siya tinanong, kilala mo ba si Jesus? Ang kanyang sagot ay, hindi ko yan kilala. 3 beses, na umawit si Pedro sa pagkatuan ng Jesus. Sa 3 beses din sinabi, kung naman Panginoon, nakahali ka, iniibig kita. Pero hindi lang yon ang ginawang pangbawi ni Pedro. As we have heard in our first reading today from the Acts of the Apostles, mahigpit si Haring Herodes. Bawal mangaral tungkol kay Jesus. Kaya ang trip ng hari ay si Pedro. Sabagat yung pinagbabawalan, lalong nag-iinit si Pedro na mangaral ng mabuting balita. Nung hindi na makontrol ng hari si Pedro, anong kanyang ginawa? Pinahuli at pinakulong. Nung nasa kulungan, nahinto ba? Hindi. Sa katunayan, may nagdadasal para kay Pedro sa labas ng kulungan. At sa hindi maipaliwanag ng pangyayari, nagpadala ng tulong ang Diyos na kalaya si Pedro. At nung siya'y lumaya, saan siya nagpunta? Sa sinagoga para mangaral ng mabuting balita. You know, my dear brothers and sisters, kung si Pedro'y nagpatuloy sa pagiging duwag, siya'y pinahuli, siya'y pinakulong. Ang kaso, nangangaral ng mabuting balita. Kaya nung siya'y nakalaya, pwedeng sabihin niya, naku, nakalaya na ako, aalis na ako, magtatago na ako, tatakbo na ako. Kasi baka mahuli ko, sa muling pagkahuli ko, baka mas marami ng guard ang ilagay. Baka mas mabibigat na tanikala ang ilagay. Kaya imbis na mahuli ako, tatakbo na lang ako, tatakas na lang ako. Pero hindi naduwag si Pedro. Nung siya'y nakalaya, saan siya ulit nagpunta? Sa sinagoga, at yung bagay na pinabawal sa kanya, ang siyang patuloy niyang ginawa. Gumawa si Pedro ng dakilang bagay, nangangaral kahit nasa panganib ang buhay, sa ngalan ng mabuting balita ng Panginoon. We find a similar pattern in St. Paul's life. Si San Pablo, dating tagapag-usig ng mga Kristiyano, nanguhuli ng mga Kristiyano, pumapatay ng mga Kristiyano. But on his way to Damascus, his encounter with Jesus changed everything for him. Binago ng pagtatagpo nila ni Jesus ang kanyang buhay. Yung dating tagapag-usig, naging masugid na tagapangaral ng mabuting balita. I don't know if you are familiar with St. Paul's life, but if you have time, and if you can read your Bible, yung Acts of the Apostles, yun ay kwento tungkol sa kanya. Meron siyang 3 missionary journeys, at ang 3 missionary journeys ay hindi smooth sailing. Maraming pagkakataon, si San Pablo, binugbog, iniwang halos patay. He was rejected many times. He was frustrated many times. He was disappointed many times. Pero sa dami ng kaniyang mga tinanggap na dagok sa buhay, tumigil ba si St. Paul? Hindi. Ang dami nga niyang pinuntahan. Corinthians, Ephesians, Philippians, Colossians. Kahit na marami akong pagdaan ng pagsubok, hindi ako lulubay para sa mabuting balita.
Nagawa ni San Pablo ang lahat ng ito because according to our second reading from the second letter of Saint Paul to Timothy, sabi niya, and I quote, "Pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag ang kanyang salita. Nagawa ko ang lahat ng mga ito dahil tinulungan ako ng Diyos." God stood by me. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob para gumawa ng mga dakilang bagay. We find a similar pattern in our gospel today from Saint Matthew. Nagtanong si Jesus, "Sino ako sa mga tao?" Nagtaas naman ng kamay si Saint Peter at ang sabi niya, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sabi ni Jesus, "Very good. Pero I want you to take note of the words of Jesus. Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit." Ibig sabihin, nasagot mo yung tanong ko, hindi dahil marunong ka. Nasagot mo yung tanong ko, hindi dahil magaling at mahusay ka. Nasagot mo yung tanong ko, kasi tinulungan ka ng Diyos. My dear brothers and sisters, our set of readings today teaches us a very important lesson in life. If you wish to be great, if you want to be great, then allow Jesus to work in you, to work through you. Kung gusto mong maging dakila, papasukin mo si Jesus sa iyong buhay. Si Pedro at si Pablo, dakilang alagad, kasi hinayaan nilang ang Panginoon tulungan sila. Maraming mga tao gustong maging dakila. Do you wish to be great? Do you want to be great? And many people will answer in the affirmative, "Gusto naming maging dakila, Father. Gusto naming tumaas. Gusto naming umangat. Gusto naming palakpakan. Gusto naming parangalan."
Gusto naming yumaman. Gusto naming maging dakila. Binibilinan tayo ng ating mga pagbasa ngayong araw. If you wish to be great, please be connected to Jesus. Because greatness apart from Jesus is a baloney. Mga taong nagsasabing, sasakupin ko ang mundo. Ako ang pinakadakila sa mundo. Nasa na sila? No more. Nasa na yung mga dakilang kaharian? No more. Pero si Jesus, nahandito pa rin magpasa hanggang ngayon. If you wish to be great, allow Jesus to work in you and through you. Si Pedro, duwag nga yun eh. Hindi nga yun nakapag-aral. Mahina lang ang kanyang utak, sabi ng mga Bible scholars. Pero dakila ang kanyang ginawa sabagat tinulungan siya ng Panginoon. Binilinan pa nga siya, ikaw ay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Take note, Pedro, hindi ikaw ang magtatayo, bato ka lang, bato. I will build my church. Allow God to work through you. Si Pablo, tagapag-usig ng mga Kristiyano, walang-wala nga yun. Pero dahil hinayaan niyang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, naging dakila siya. Mga minamahal kong kapatid, simple ang aral. Hayaan nating kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kung iisipin nyo at itatatak nyo sa mga isip natin na magaling ako, mahusay ako, matalino ako, pero hindi mo naaalala ang Diyos, babagsak ka, masisira ka, mawawala ka. And so as we celebrate the solemnity of Saints Peter and Paul, let us allow God to work in us and through us. And with God, we can be great. Kung gusto nating maging dakila, nakadikit tayo kay Jesus at kay Jesus lamang. Amen. Magsitayo tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang susi ng kahariang hawak ni Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, ay magtala ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga misyonero ay magtaglay ng sigasig at tapang ni San Pablo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga inuusig dahil sa pananampalataya ay palakasin ng dugong dumanak mula sa mga apostol.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa tayo'y magmalasakit sa simbahang ginabayan at iningatan ng mga nauna sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga namayapang tapat sa Panginoon ay gawing marapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanang nasasalig sa pananampalataya ng mga apostol, sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming igagalak ni si San Pedro at San Pablo, kapwa matapat, sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay merong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsiluhod po, manatili po tayo nakaluhod. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose kanyang kabiyak ng puso, kaysa ni na San Pedro at San Pablo, at ng lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan
mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan na nananatili sa tinuro ng mga apostol, sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan, at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Iyo ko ang ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan, na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Magkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay
na makakaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ni San Pablo na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay magatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro, pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro